Mga misis, alam niyo naman ang mga stand niyo. Hindi. Baka maging ano ba? Baka maging LCMS to. Love, coaching, marriage, and sex seminar. Okay. So anyway, avoid neglecting physical intimacy. Avoid being distant. Yung malayo ka, hindi ka lumalapit. Makinig kayo ha, may mga taong dahil lumaki sila sa pamilya na walang physical touch. Pagdating nila sa pamilya na kanilang sinimulan, ganoon pa rin sila. Huwag nyo nang ulitin yung pagkakamali doon sa pamilyang pinanggalingan nyo. Make extra effort to learn the love languages as expressed by God, and we should also learn to translate them into interpersonal relationships. Okay, na may mga tao naman na pagka yung na-applause mo, biglang umiilan. No? Eh kung asawa mo naman yan, at in-applause ka, huwag naman gano'n. Parang ka namang nandiri. Kawawa ng asawa mo, nakaka-feel yan ng rejection. Naintindihan niyo po ako? Number 4, listen na natin. Acts of service. Okay, acts of service. Ibig sabihin ito, perform helpful tasks and share responsibilities without being asked. Ibig sabihin, kumikilos ka, gumagawa ka, no? Nakikibahagi ka sa pananagutan ng taong minamahal mo, kahit hindi ka niya hiningan ng tulong o hiningan ng paglilingkod. Halimbawa, mga mister, asan mga mister? Okay, asan yung mga, ay, bakit yung ibang mister nilagtas ang kamay? Asan mga mister? Yes. Mga mister, kung nakikita niyo naglalabas sa misis, sabi ng ibang mister, hindi po, ako po yung naglalabas. Ay, gano'n? Okay. Pag naglalabas sa misis, anong ginagawa niyo? Nagbabasa ng diablo at nagkakape. Naglalaba ka, bahala ka sa buhay mo. Now, acts of service, may mga tao na hinahanap nila. Hindi nila trip yung hipo, hindi nila gaano mahalaga sa kanila yung words of affirmation. Pero yung makita nila na inaalalayan mo sila doon sa kanilang ginagawa, kahit hindi sila humihingi ng tulong sa'yo, big deal yun sa kanila. Napakalaking bagay yun sa kanila. No? Yung nakikita mo nag-aahit siya, nag-aahit, nag-aahinin ninyo. No? Naglalagay na ng mga plato. Anong gagawin mo? Kumuha ka ng kubyertos, kumuha ka ng baso. Masaya siya doon. Ang simple-simple. Ang simple-simple nun. Bakit pinahihirap natin? Kung mahal mo ang isang tao, kaya mong gawin. Tama? Yun. Kung mahal mo ang isang tao, kaya mong gawin. Pag di nyo ginagawa. Nakakataman po eh. Eh, paano mo sabihin sa'yo na asawa mo? Tinatamad na rin ako sa'yo. Ano yan, Jojo? Ay, Jojo. Lupi. Okay. Matthew chapter 20, verse 28. Ano sabi ni Jesus? That He came to serve, not to be served.
Pumarito siya para maglingkod, hindi para paglingkuran. So maging ang ating Panginoon, merong puso ng isang lingkod. Love language niya para sa atin yung paglingkuran tayo. Okay. Philippians chapter 2 verses 5 to 8. Okay. Look at Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Pakibasa ko. Sige na. Sino na makita? Filipos. Ikalawang kabanata, talatang 5 hanggang 8. Sino pa makakita na? Okay, please, read. Let this mind be in you, which was also in Jesus Christ, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Who, as with the very nature of God, became a bond servant. At ang aral sa atin is to emulate the Lord. Follow His example. Be a servant first to the Lord and be of service to one another. Meron kwento, okay, medyo nakakataw, pero may kwento ako kayo sige. Meron isang lalaki na nanaginip siya. Sa kanyang panaginip, napunta siya sa impyerno. Kapag niya sa impyerno, nakakita siya ng mga tao kumakain. Nasa mahabang hapag. Nakaupo. Opposite yung mga tao. Ang sasarap ng pagkain. Sarap ng pagkain. Kaya lang ito ang problema. Hindi makakain yung mga tao. Kasi binigyan sila ng chopsticks, isang metro ang haba. Kung mahaba naman chopsticks, kung nga naman, tira ko din yung ganyan. Susubo. So, alam nga siya sa mga tao, gutom na sila, gusto nilang kumain, masarap ng pagkain, hindi naman sila makakain. Ito na. So, matapos siya ulit pagkagising niya. Sabi nga, ano bang klaseng panaginip yun? Tulog na ako ulit, tulog siya. This time, napunta siya sa langit. Ang nakita yung eksena, pareho. Mahabang habang, masasarap ng pagkain, at may mga tao. Pero yung mga tao masaya, nakakakain. Binigyan din sila ng tigil-tigil sa metro ng chopsticks. Pero masaya sila. Alam niyo bakit? Nagsusubuan sila. They serve one another. Hindi nila iniisip kung paano nila gagamitin yung chopsticks para sa sarili nila. Iniisip nila yung chopsticks gamitin para sa kapwa nila. Now, that's not a true story anyway. It's fictitious. But the point of the matter is, you want a little heaven down here? Gusto natin ng langit sa lupa, matuto tayong maglingkod sa isa't isa. Paglingkuran natin yung mga mahal natin. Okay? Naintindihan niyo po ako? Okay. So, paano ginawa ni Jesus yung paglilingkod? Number 1, He healed the sick. Next, He raised the dead. Next, He cast out evil spirits. Next, He listened to people's stories and fears. Next, He taught His disciples. Next, He washed the disciples' feet. And then, as an ultimate act of service, He gave Himself for us. So lahat dyan, katayagan ng paglilingkod ng Panginoon sa iyo at sa akin. Okay. So how do we translate this? Makinig ano? Paano natin ito pamumuhay? Two chores. May mga gawaing bahay, tumulong tayo. Prepare meals.
or complete tasks that lighten the other person's workload. Makinig. May sasabihin ako sa inyo. Help in such a way na yung workload, yung trabaho ng inyong tinutulungan, mababawasan kadaan. Yun ang gawin natin. Now, ano ang iiwasan natin? Kapag ka ikaw ay merong, o yung iyong minamahal, ang gusto niya ay acts of service, ano yung iiwasan natin? Una, avoid breaking promises. Pagka ikaw nangako na tutulungan mo, gawin mo. Kasi pag hindi mo yan ginawa, big deal yan dun sa tao. Ano ba? Don't be unreliable. Kung hindi ka pwedeng asahan. Diba? May mga tao na kapag trabaho na pinag-uusapan, ano na eh, wala ka nang asahan. Kapag may gagawin, biglang nawawala. Naintindihan niyo ako? May gagawin, biglang na lang nawawala. Yan. Ano ba? Ito masarap. May mga tao na ang kabaligtaran ito naman. Lumilikha sila ng lalong maraming trabaho para dun sa tao na dapat sana tinutulungan nila sa kanilang trabaho. Agad niya? Sa halip na mapadali yung trabaho ng tao, dahil sa kagagawa mo, lalo pang nadagdagan yung kanyang trabaho. So, iwasan daw natin yun. Now, makinig kayo, ha? Paano natin yung translate? Halimbawa, ikaw ay boss. Makinig kayo, ikaw ay boss sa isang kumpanya o sa isang trabaho. Ang po tayong tinatawag na slave driver. Alam niyo yung slave driver? Yung kapag utos, kala mo alipin mo yung inuutusan mo. Yung mother ko, nung nabubuhay, bata ako, between mga around 1970s hanggang mga late 1980s. Marami kaming kasambahay. Marami. May modernera, may planchadora, may cook. May yaya pa ako. Ito na yun. May rulang natin ito. Ang rulang niya ganito. Tapusin nyo ang trabaho nyo ng maaga. Okay? Para magtapos na kayo, pwede kayong magpahinga at pwede kayong manood ng TV kasama namin. Ang nangyayari yun, excited yung mga kasama namin sa bahay, tatapusin yung trabaho agad para pagdating ng gabi, sama-sama kami, makakain, nanonood ng TV. Now, may mga taong ganito. Mga taong ganito. May mga boss na ganito. Pag nakita walang ginagawa, yung kanilang trabahante, para pagkasalanan nila, na wala silang ginagawa, kahit tapos na sa gawain. So, ano gagawin? Pag gagawin ng mga bagay na hindi naman talaga kasama sa kanilang trabaho. Ang tawag yan, slave driver. Ha? Ang kandiran, bayad naman siya eh. Bayad naman siya. So, dapat lang magtrabaho siya. Pero yung tinapagtrabaho, hindi nasaklaw ng trabaho na pinasukan ng taong yun. Extra na yun. Hindi naman marunong magbigay ng overtime pay. See, that's the evil of slave driving. Kabaligtaran to ng acts of service. Sa halip na mapagaan ang trabaho
ng isa't isa. Dinadagdagan pa natin. So ano sinasabi sa atin? Iwasan natin yan. Iwasan natin yan. Hindi natin pag-aari ang isa't isa. Pagtapos na ang work time, tapos na. May karapatan silang magpahinga. Naintindihan niyo ako? Magbigay kayo sa seryoso. Anong meron? Last, number 5. Gifts. When say gifts, it is giving and receiving. May mga tao na ang love language, magbigay. May mga tao naman ang love language, tumanggap. Okay. Mga kapatid, lilinawin ko lang. Yung gifts ay hindi po yan nagbibigay din sa materialism. Kasi ang taong may love language na gifts, hindi naman ibig sabihin palagi na lang bongga ang iyong regalo. Ang mahalaga yung naalala mo siya at may binigay ka sa kanyang something. Alala ko yung kapatid ko, galing sa Inglaterra, nung umuwi ng 2 years ago. Alam niyo ang binigay sa akin? Inuwihan ako ng ng maliit na, ganito kalaki, teddy bear. Teddy bear. Tapos nakadamit namin nakalagay ER. Ang ER kasi, nung time na yun, ibig sabihin, Elizabeth Regina. Ibig sabihin, pangalan ng reyna nila, Elizabeth the Queen. Yan ang, oy Reggie, Regina nga pala pangalan mo, no? Reggie, ibig sabihin niya, reyna yun. Pag Reggie is, Rex is king. Yeah. That's the Latin. Ang Spanish ay rey. Reggie, Regina, that's queen.